Hello, hello mga mi, magandang araw. So ngayong araw dapat meron akong operations pero hindi nga natuloy kaya ang asawa ko nagluto na lang ng fried chicken. Sabi ko rin sa kanya na pupunta kami ng park mamaya pero bago yon naglinis muna ako dito sa taas. Tapos tinanggal ko na or pinalitan ko na lahat ng kortina dito dahil maalikabok na at sinama ko na rin yung mga bintana sa paglilinis. So habang naglilinis pala ako, sasagutin ko lang yung tanong niya kung paano po ang thesis. Online po ba ang lahat? Sa ngayon, third year na nga ako sa kasalukuyan at ang kinuha kong kurso ay BSBA, Major in Human Resource Management. At nagtitesis na rin kami na 4 and 5 na ngayon. Yes po, online po lahat. Simula po nung chapter 1, chapter 2, and chapter 3, lahat po ng ginawa namin ay online lang po. Pati ang thesis consultation, mga meetings namin kasama yung mga kaklase ko or ka-groupmates ko sa thesis, lahat po ay online namin ginawa. Pati syempre yung proposal defense ng chapter 1 to 3 ay online namin ginanap kasama yung mga the panel na invite ng aming thesis advisor. Pero nung nagkaroon na nga ng proposal defense ay kailangan namin mag-acquire ng mga signature para doon sa URIC forms na kailangan ipasa sa ethics. Kasi nga, bago kayo makapag-proceed sa chapter 4 and 5 or data gathering, kailangan kasi may approval sa kanila. Kaya kailangan nyo mag-assign ng isang tao na malapit sa QC o doon sa PUP para siya yung mag-asikaso. Pero syempre, lahat kayo mag-aambagan para sa pamasahin niya, pagkain, etc. Sa amin kasi ganun nang nangyari. Isang beses lang naman ako pumunta sa PUP para matulungan yung isa kong kaklase. Sana ay nasagot ko yung tanong niya. And kung meron pa kayong questions, just let me know. Comment nyo lang dyan sa baba para masagot ko din. So, malay nyo makatulong din ako kahit papano. Char! Anyways, mabalik tayo dito at patapos na kami dito sa taas sa paglilinis. Kaya bumaba ako. Nung pag-check ko nga dito, yung asawa ko nagpapalit na pala siya ng filter. Ko na nga na-videohan yung pagtanggal niya kanina at for sure, ang dumi-dumi na naman ng tubig dito. I mean, yung latak na dumi. Tapos may batang gustong makisali sa lahat ng ginagawa. Paglilinis man niya ng nanay niya or yung tatay niya, kinugulo niya. So, ito na nga yung itsura ng mga pinagpalitan doon sa filter ng tubig at ang dumi-dumi. Kailangan kasi talaga ng filter dito sa amin kasi medyo madumi yung tubig dahil deep well nga. After mag-maintenance ng asawa ko sa water filter namin, nagpaalam silang mag-ama, lalabas daw sila para magpa-car wash. Malapit lang naman yung car wash, dyan lang sa kabilang kanto. Kaya, dyan na lang siya umupo para maglakad pa uwi. Naka-sunglass pa yan. Paka kayo. So, as usual, dahil mahina ang tubig ngayong araw, ang ginagawa ko sa paglalaba, sinasahuran ko na lang yung swimming pool ng anak ko at doon ako kumukuha ng tubig. Minamanual ko sa paglagay ng tubig dyan. Malaking pasalamat din dahil nandito yung kapatid ko para tumulong sa akin. Kinagawan ko nga ng pagpitik-pitik dyan, pero hindi talaga nagiging mga mi. Hindi effective kahit anong pitik. Ayun, umakyat ako sa taas para tingnan nga yung mga nagawa na namin ng kapatid ko. So, nakapaglinis na kami dito sa taas at sobrang saya ko na dahil may accomplish na naman kami for today's video. So, sa baba, okay na din. And fast forward, dahil tapos na kami sa paglilinis, nakapagpahinga na, nakaligo na rin. So, inaya ko na silang umalis para mag-picnic kami doon sa park. Na lang kami ng tubig at saka stick o. Pero yung ibang pagkain, naisip namin na doon na nga lang bilhin dahil alam namin merong bansyeto doon. Mahigit alas 5 na nga ng hapon nung nakaalis kami ng bahay. Pero mga 30 minutes lang naman yung layo ng parke o ng park dito. Kaya ayun, nakarating naman kami agad dahil walang traffic. Sobrang ganda dito kapag pamilya kayo and gusto nyo lang mag-bonding at mag-relax. Kasi maglalatag lang kayo dyan. Meron na kayong picnic session. Char!
So, nabudol na naman kami sa kanyang balloon. So, naglakad-lakad na rin kami dito dahil may mga nagtitinda or may bancheto nga dito. Last year, mas marami yung nagtitinda dito kasi punong-puno sila and marami rin masyadong tao. Pero this time, minimal lang yung tao and konti lang din yung mga nagtitinda. So, ang napili namin ay barbecue. Tapos, nagpa-add ako dyan ng kanin. So, naisip namin na dito na rin mag-dinner dahil why not? Char. So, yung barbecue pala dyan ay 40 pesos. 40 pesos each. Tapos, 10 na yung kinuha namin kasi dadalhin din namin sa bahay yung matitira. At syempre, may kasama pa kami sa bahay. And bumili na rin kami dito ng potato fries, potato roll, ambot. Basta yan. Yan yung binili namin para kay Jace. Tapos, habang kumakain siya dyan, meron ditong mascot na naglalakad and gusto niyang magpa-picture. Kaya, ayun, binigyan naman namin din siya ng tip. Tapos, girl ata yung nasa loob ng mascot. Tuwan-tuwa naman si Jace. So, nakasettle na rin kami. Meron kaming nakitang pwesto para paglatagan ng aming picnic mat. Tapos, dito na rin kami kumain. So, maganda siya para sa mga pamilya na gusto lang mag-relax, mag-unwind. Char, relax, unwind. Iisa lang yun eh. Ewan ko ba, nauubos na kasi ako ng sasabihin sa inyo. Di ko akalain, ang haba-haba pala nito. Napapagal, hingal malala eh. Tapos itong anak namin, kakakain lang namin, naghihingi na naman siya ng cotton candy. Tapos hindi kami pumayag, pero nabudol naman ako sa ice cream. Tutulala na nga tong isa kasi 7 PM na nung mga oras na to at sinatanong ko nga siya kung inaantok na ba siya, uwi na kami. Pero sabi niya hindi pa daw siya uuwi kasi masaya daw siya dito kasama kami, nag-e-enjoy daw siya kasi meron siyang ice cream, masaya daw siya kasi meron siyang lobo. Pero hindi kami nagpatinag kasi anong oras na kailangan na din namin umuwi dahil syempre magpapahinga na at maglalakad pa kami. And ayun nga, speaking of maglalakad, habang naglalakad kami dito, meron palang liga dito sa lugar namin. Tapos naglalakad-lakad lang din kami ng asawa ko para mabawasan yung kinain namin kanina doon sa park. Tapos bumili lang na siya ng yelasang. Yun lang. Thank you for watching. Bye!